Kayo ba, ang dami mo rin bang puyat at pagod sa kabi-kabilang mga eksena ngayong holiday season? Yeah. Isa ka bang MJ na walang pahinga? Kabi-kabila din ang coverages. Grabe. Totoo. Ganun ba? Ayan, nawala na rin ba ang fitness goals dahil sa dami ng pinuntahan mong party at handaan? Kaya ngayong bungad ng taon, ang isa sa mga una mong dapat gawin at talaga naman nauuso na, di ba? Wellness, mag-detox. And of course, syempre, star doctor pala tong guest natin ngayon. Hihingi tayo ng tips sa ating napakagandang dermatologist at of course, natural beauty expert, 'di ba? Si Dr. Jean Marquez. Doc Jean! Happy New Year, Doc Their Jean! clinic. Ayan ang aking clinic, Mamu. Hello, Doc Jean! Hello! Happy Hi New MJ! Year. Hi Tintin! Ang ganda ng 2026. Ang ganda ni Doc Jean, 'di ba? Parang ikaw din, Doc. Wow! Pretty in pink. Yes. Naalala mo yon? Pretty in pink. 80s. 80s. Dapat nga nagpula ako eh. Oo. Oo nga Doc. Okay na, yung lipstick mo yata may pagkapula naman. Oo, ang ganda. Sobrang youthful ni Doc Jean ever since. At eto na, lagi siyang si Doc Jean sobrang clean kumain. Sa kanya ko na-realize yung dapat ang pinipili mong pagkain, mga whole foods, tsaka yung mga foods na hindi nakakamaga. Kasi hindi maganda sa laman loob. Yung inflammation. Correct, inflammation. Ulit yung So tawag. Doc, ano nga ba yun? Bakit kailangan natin mag-detox regularly? Actually, hindi lang pag-start ng taon, Pero ngayon kasi, dahil start nga ng taon, maraming gustong mag-join. 'Di ba? Alam nyo, actually MJ, yung ating katawan may natural detoxification process yan, no? So, yung detox is getting rid of all toxins sa ating katawan, no? So, ano ba yung mga natural detoxification systems natin? Yung liver, no? Nagfi-filter yan ng dugo, nagtatanggal yan ng bile, no? Yung ating, even yung lungs, no? Pag naghumihingi tayo, finifilter natin yung air, tapos pag nilabas natin, yung carbon dioxide, lumalabas yan, no? And our skin also, when we sweat, we detox all those harmful chemicals, mga urea, ammonia, and other mga heavy metals, no? And then also, yung ating kidneys especially, no? So lahat yan may natural detoxification. But, pag laging na-expose ito continuously to toxins, no, na-overload yung sistema. Kung kaya't kailangan nating tulungan yung ating natural detoxification process by doing some lifestyle changes. Wow. What lifestyle changes are these na pinakang, example, the person is coming from zero, 'di ba? Na kailangan niyang mag-baby steps. Ano yung una niyang suggestion nyo, Doc, na gagawin niya? Oo, ito kasing nakaraang New Year, no, grabe, no, puyat. Tapos ang dami nating yung tulog kulang, no? Tapos makeup tayo ng makeup, perfume, dahil parties, no? And then yung mga nilalagay natin sa ating hair, yung mga chemicals, pagkatapos yung kinakain natin, no, yung mga excess sugar, rich in carbohydrates, no, refined sugars, processed food, pasta, lahat na yan, no? So, ano nga bang unang-una nating pwedeng gawin? Very simple, no? Bumalik tayo dun sa healthy lifestyle by eating healthy, no? So, kumbaga, dalawa ang proseso ng detox, no? Out sa bad and in sa good, no? Tanggalin yung masama, ipasok yung maganda, no? So, tatanggalin, we will stop muna eating these high sugar foods kasi ang sugar, they're actually the one that causes inflammation in the body that is actually the start of all diseases is inflammation. Start of all disease. Processed foods. Naalala ko tuloy sabi ng DOH, Doc, this past holidays na yung bukod sa paputok, ang binabantayan nila yung mga nasustroke. Dahil yun sa diet, sa puyat, all the factors that you were talking about. And of course, ang daming matamis na pagkain na hinahanda kapag holiday season. At I'm sure ang daming nakakain ng matamis, which sinasabi mo nga, nakakamaga ng katawan at nagsisimula yung mga sakit doon. May alcohol pa. Alcohol intake. Di ba? Inuman blues. Correct. No, yung alcohol actually is just a sugar in a different form. Kasi galing yan sa grapes, no? Yeah. So actually parang ang hirap, 'di ba? Ang hirap gawin. It doesn't just take a self-will or parang determination to do it. It takes to
correcting your biochemistry. So how do you correct that, no? Sometimes even if maganda yung determinado ka mag-exercise, no, pero you're eating the wrong kinds of food that is not giving you enough energy and that's making you more hungry, that's causing your insulin to spike. Lalo kang kakain after exercising, no? So ano bang dapat gawin, no? Kumain tayo ng whole foods, plant-based is good, and good sources of protein and fats. Okay? So yun yung dapat kainin natin at tanggalin natin itong mga refined sugars, no? Tanggalin muna natin ang alcohol, no? And tanggalin muna natin ang gluten. Ang gluten actually is galing yan sa wheat, barley, and rye. Di ba pag sinabi wheat, wow, healthy! Oo. Oh, di ba? Wheat bread, healthy! Oo, diba? Parang ayoko ng white bread. Diba? Mag-wheat Oh. bread na lang ako. Tama, wheat Tas flour diba, pancakes. O tsaka yung Healthy. pita, di ba? May wheat alternative. May Oo, mga yung ganon. pala. Nakakamaga. Yes, kasi iniisip natin mas mataas siya sa fiber. Fiber. But actually, meron ng na-alter na yung wheat through the years, no? So, nagkakos na ito grabe ng insulin spike. And do you know that 2 breads of wheat is worse than 2 tablespoons of sugar? What? What? Ano? Again, two pieces of bread, meaning diba, dalawang tasty 2 bread na wheat with breads. Yes. Is worse than? 2 tablespoons of sugar. Of sugar. Na white no? sugar, ah? Worse than Yes. 2 tablespoons of refined white sugar? Yes. Ngayon ko lang nalaman so yan, actually, kaya ngayon naglabas na yung tinatawag na gluten sensitivities na dati hindi naman yan uso dahil nga na-alter na itong mga pagkain natin. At saka, no? Doc, sorry to cut you there. Ang dali kasing kainin ng 2 pieces ng wheat bread, di ba? Nilalagay mo pa with, kunwari, nag-diet ako, 2 wheat bread, 1 orange. Naalala ko yung pa yung naging diet ni Aljor Abrenica nung nagmachete siya. Di ko makalimutan yun. Wheat bread and orange. Oo, wheat bread at orange. Pero todo naman yung exercise na nun. Pero going back to today, with the recent studies in 2025, 2026, masama pala yun. Meron na pala inflammatory effect yun. Oo. Correct, no? Even kasi sabihin mong gluten-free, that's actually also high in carbohydrates because mostly it's rice flour, it's almond flour, it's still flour, no? So, kung talagang gusto mo mag-detox, gawin mong source of energy mo ay good fats, protein. And then, taasan mo yung fiber mo para mas maganda yung dumi natin sa umaga, mas matanggal yung mga toxins na yan. And of course, sasabayan mo yan ng water. Yes. And do you know how to compute your water intake? How, Doc? How? Let us Okay, know. Halimbawa, yung weight mo in kilos, i-times mo ng 35. So, ang regular na mga males, 70 kilos times 35 is almost mga 2.5 liters. 2.5 liters. Yes. Dami yun. A day. But you can drink more than that if you want to, right? Yes, depende yan of course sa iyong activity, Oo, no? So the kung more active pinapawis you mo. are, pwede ka pang tumaas dyan. Depende rin yan sa iyong weight, no? Also, urinating is a form of talaga and pagdumi, regularly yan ang importante, no? Para matanggal natin yung mga toxins sa ating katawan. Alam mo kasi yung toxins na yan is not just excess sugar in our body. It's also the mga pesticides in our food. No, in the Hirap. especially prutas. Ang daming nagbibigay ng apple, ang lalaki. Tapos ang shiny na, parang ang perfect ng balat. Oo. Nakakatakot na siyang kainin kasi parang feeling mo from afar, plastic ba to o totoo? Pag masyadong perfect yung balat, matakot ka na. Baka kung ano nung Unless kung in-spray galing sa doon. Japan. Kung galing Unless sa galing Japan, Japan. tanggapin mo. Kasi hindi sila ganun ka. Oo, Organic yata ginagamit Oo, tsaka doon, iba no? yung farming method nila. Oo, alam mo Doc, may kwento lang ako. Nagpabila ako ng spinach kasi bumili ako ng mushroom nung itong New Year lang kasi gusto ko nga may gulay. Oo. So niluto ni Yaya Maggie. Okay naman yung mushroom, walang problema. Alam mo Doc, itong spinach, first time ko to na-experience. Nguya ako ng nguya. Hindi naghihiwalay yung hibla ng leaf ng spinach. No. Ito na, hindi ko malunok. Isa lang siyang ball of chewed spinach. Sabi ko, No. anong klaseng spinach tong binili nyo? Kasi gusto ko Hindi. palengke. Chinese.
spinach. So sabi ko, Nakakatakot na rin local kasi. spinach lang bibili nyo, sabi ko. Kasi ang local, hindi yan mag-spray na masyadong pesticide. Nauubos agad yan sa palengke. Pero ito kasi grocery bought, Doc. Hindi sa sinasabi ko lahat ng spinach na galing, ano mo, Oo gano'n naman. ha. Hindi, gaganda rin ang produce sa China. Diba? Pero yung iba particular nakakarating batch dito. na yun, Baka iba yung nakakarating dito. oo, ibang-iba. Pati yung pagkakulay niya, yung pagka-green niya, Doc. Parang, Kaya nga it's really important talaga to get yung source mo of all these vegetables, Yeah, no? yeah. Kumbaga, ikaw nga, 'di ba, kung iinom ka ng supplement, inaaral mo okay ba tong kumpanyang to, ganun. Lalo na yung pagkain na araw-araw nating Ganda kinakain, nun. no? Ang ganda nun. Diba? Maganda, So yung maganda yun. source, kaya nga yung iba, Source. they do backyard farming na, no? At least they know the source of their food, no? Yeah. So, where of course not everyone can do that. So, meron namang paraan para malinis talaga tong mga gulay na to, 'di ba? Babarin mo ito sa vinegar baking o kaya soda. babarin mo to sa salt and water, tapos talagang linisin mo, no, bago niyo po yan kainin at lutuin. Oo, you wow. mentioned din, Doc, na not all fats are bad. So ano-ano to mga good fats? Ayan. Yes. Na pwedeng kainin. Yes. Naabot halaga, Doc, kasi isipin natin ang budget. May budget everyday ang mga kainay natin. Oo. Alam mo, yung mga bad sources of fat, pag-usapan muna natin, yun yung mga seed oils, no? I'm sorry to say, pero kasi yung mga canola, vegetable oil, Sunflower mga oil. sunflower oil, no, napaka-inflammatory niyan, no? So sobra nakakataas talaga ng inflammation sa ating katawan. May mga good oils naman tayo na pwedeng gamitin, coconut oil, mayaman. Yun na yung gamit ko ngayon nga, Doc, eh. Coconut oil's the best ba, Doc? Actually, sa Dare Clinic, kung saan ako nun, kay Dr. Jean, nag-intolerance test. Tapos yun nga, doon ko na-realize na kailangan pala to feel good, hindi ka magka-brain fog, and para of course, I'm still in my, wellness journey. Ang layo pa ng tatahakin ko. Pero step by step, nare-realize ko nga dahil doon na parang may mga ingredients talaga na hindi dahil nga grabe na yung consumerism sa buong mundo, may mga ingredients na hindi para sa tao. Like yung mga nasa Correct, seed no? oils. So yun na Seed nga, oils. yun na nga maganda Oo. na alam mo kung what's causing your intolerance. When you say, paano mo masasabi nagkakaroon ka ng food intolerance? Number one, you have bloating, brain fog, minsan parang may mood swings, insomnia, tapos asthma, naglalabasan ng eczema, psoriasis, no, asthma yun. of the skin, no, tapos lagi pag kumain ka, nagbo-bloat ka, or minsan pag may nakain ka, nagpa-palpitate ka. Yeah. What ganito, bigla ako nagpalpitate, no? You could be intolerant to that food. So these are symptoms na may toxicity ka, no? So you have to detox the right way, no? We're not counting calories here. We're talking about what kinds of foods are good for you and what's causing all these intolerances in your body. So there's what you call the food sensitivity testing. But kung hindi natin kaya yon, no? Very basic is to cut off gluten and dairy. Dairy is highly inflammatory too. So that's the second thing na most common na nagkakaroon ng sensitivities ang mga tao, no? Sa dairy is next, no? And then sometimes also yung mga, alam mo yung mga good sources of fat, pagbalikan natin, no? Yung coconut oil, avocado oil is good, and olive oil, no? So meron ding mga seeds, no? Yung mga kinakain mo, mga seeds, mga also mga nuts are good Anong sources. seeds, Doc? Ba't butong pakwan? Pumpkin seed, Oo. yes. Hindi, oo. Doc, yung butong pakwan, Sunflower okay ba yun? seed. Oo. Butong Yes, pakwan. okay yun. Okay. Oo, sunflower seed, pumpkin seed, no, is good. Macadamia, Oo. or walnut, no. Pero Almonds, kasi Doc. Yes, Oh, mahal almonds lang. din. Pero sometimes yung almonds, very high naman siya in oxalate. No? Ano yun, Doc? So, yung oxalate, these are crystals that can attach to your mga intestine, to your Ay. muscles. Kaya sometimes you're wondering, why am I having all these body pains? Ano I'm naman ang eating naman healthy. I'm eating lots of nuts. And they can attach also on your joints, no? So Ay. there's a proper way then of cleaning all these mga Nuts. nuts from Grabe. oxalates and lectins. Yung nilagang mani, Doc, yung nandun pa sa shell niya, okay ba yun, nilagang mani?
Alam mo, mataas din yung mga yan sa oxalates and lectins, no? Ganito lang kasi yon. May mga kanya-kanya kasi yan. May mga tao who can tolerate that. But I for one, I cannot. When I Oo. eat that, no, I have a hard time talaga. I get pains automatically. That's why I take magnesium citrate to counter the effects. Kasi yung magnesium citrate will bind to all these mga crystals at malalabas mo yon. So no? maganda So palang there's- supplement ang magnesium, Doc. Yes, Yung so health supplement. magnesium is a relaxant. It relaxes your muscles, decreases anxiety, helps you sleep, helps you poop, no? Correctly, magnesium citrate, magnesium glycinate naman, and will help you with your immune system, magnesium threonate for the brain, no? Iba-ibang magnesium, no? When it comes pero to Doc, sisingit lang ako. Kung iba-ibang magnesium, ano yung magnesium na perfect para sa mga menopausal 50s plus women like me, 55, di ba? Magnesium din, di ba, ang kailangan namin, Doc? Yes, magnesium glycinate is relaxing actually, no? Sinulat- So you can Bibili ko take that. Old school sinusulat, Sinusulat glycinate. na. Pero Alam over mo- the counter to, Doc? Yes, no? But not all supplements are the same, ha? You choose the gluten-free, no preservative, Oo, no? totoo. ng mga supplements. Hindi So, kasi, and, tama yan, Doc, kasi 'di ba, sorry to cut you there, yung ibang mga binibenta sa mga platform na apakamura naman, magtataka ka na, hindi mo alam kung sa ano yung ginamit nila pang ano nung capsule. 'Di ba? Baka may mga microplastic yung Yes. Oo. Tsaka sometimes, most of them, panay mga starches lang. Oh. Ay. So may ano ka rin, Hindi pala pure. tsaka maaano ka rin. So ibig sabihin nun, mamamaga ka rin. Shortcut Oo. pala. So, Delikado alam mo yung pinaka-takeaway ko rin, so oo. far, kasi alam ko si Doc ikikwento pa yung ibang mga steps para mag-detox. Pero sa diet pa lang, ang dami ko na natutunan na basically, huwag ka kumain ng nakakamaga. Dahil pag namaga ka, doon nagsisimula yung sakit. Yeah. Correct. Diba? In no? layman's That's true term. naman. Oh, kasi pag inflamed ang joints mo and all, ang sakit lumakad, ang sakit Oo. tumapak. Madaling tumubo ang mga tumor. Parang ganyan, di ba? At Correct. pasukan ng mga kung ano-ano at umusbong ang mga toxins lalo. So, anong kakainin natin? Before we move on to the exercise, ano Yeah. po yung like napakadaling nilaga ba? Oo. 'Di ba? White rice, Okay. ano po ba? Alam mo, pag kumakain ka, hindi maganda isang klase lang ang luto. Maganda iba-iba. Variety is important, no? So minsan may prito, minsan may laga, minsan may saute, no? Yun yung mga importante, hindi yung isang klase lang lagi. Tapos ang gulay mo, mas maganda leafy vegetables, no? Leafy, they're very rich in minerals and then also they form bulk in your body and they're less in carbohydrates. So yung mga matadahon, iba-ibang kulay, Pwede mas bang maganda. kangkong? Dahil mura? Yes, Yan, kangkong. Ay, I love Kangkong, kangkong. bok choy, Oo. no? Yung mga dark green leafy, malunggay, no? So, ang dami naman tayo niyan. Mayaman tayo dyan Talbos dito ng sa sili, Pilipinas. talbos ng ampalaya. Oo, Talbos yan. ng Sarap yan. kamote. Sarap. Tapos sa kamote, no? sarap nun. Yes. With bagoong And maalat. Ang gulay mo, the more color, the better. Kasi mas marami siyang iba-ibang nutrients. Halimbawa, nagulay ka, isang kulay lang, dagdagan mo siya ng ibang kulay. Dagdagan mo ng purple cabbage, dagdagan mo ng carrots. The three colored vegetables are very important kasi iba-ibang variety ng nutrients ang nakukuha mo. No? And then, of course, do you wanna add to that, Doc, before we move on? Of course, it's also good to add sulfur vegetables. Sulfur helps in detoxification. Alam mo, glutathione, sulfur yan eh. Oh! No? So, yes, pan-detox yan. So, what are the sulfur vegetables? No? Meron ka dapat mga sibuyas, no? Ay, sarap. Asparagus, no? Cauliflower, broccoli, mga ganon. Wow, yung by sulfur is, gluta pala yun. Yes, oo. Sa exercise naman po, Yung like, gluta drinks, pwede yun, Doc? Makukuha mo yun sa mga gluta drinks or capsule? Okay. kaso baka may asukan. Yung mga gluta drinks Diba? kasi baka mga rich in in mga sugar. So Sugar, ingat oo. lang kayo pag may mga supplements din na nasa powdered form, you have to check talaga the label, no? Correct. Oo nga, yun nga. Wait, when we start, ito naman po, no, we're talking about not just the 20s listening right now, the teens, 30s. Syempre, we're yun nga po, no, women in their 50s, 60s, 70s, 80s listening right now, 90s maybe even. What are the basic exercises pagising just to rev up the system?
Okay, tamang-tama yun sinabi mo. Pagising talaga, that's the most important thing, no? Para tumaas ka agad yung metabolism. Walking is very simple. 20 to 30 minutes, no? Mag-walk lang, yung relax walking, not necessarily kagad na ipuwersa yung katawan, na kasi kung hindi ka pa nagkakaroon ng healthy diet, no, wala pang tamang enerhiya o fuel ang iyong body. So wag mo muna siya ipupush. Kung kaya't yung ibang nagtatriathlon, nagkakasakit, Oo kasi pinipuwersa nila yung katawan nila without the right fuel. Parang kotse, hinarurot mo na kaagad, no? So, ang importante dito is more of consistency, regularity, than yung ating, yung sobrang puwersa. No, sweating is important. No, yung iba naman they go for infrared sauna, no? Okay ba? Or yung mga iba nag-i-infrared sauna, yung iba naman nagsi-steam sauna. I prefer infrared sauna or dry sauna, no? Because? Ang dry sauna will hit your body directly. No, tapos magsisweat ka, yung heat na pupunta sa katawan mo. Ang wet sauna, hinihit niya yung air, no? So pag hinihit mo yung air, mabilis kumalat ang infection. No? So minsan nakakakita ako, a lot of my patients nagkakaroon ng folliculitis, pigsa, or kung ano-ano, or yung lungs nila nagkakaroon ng mga respiratory infection kasi lagi silang nakababad dito sa humid na air na to. Yung pala ang bad side ng sauna, yung as in literally yung mainit na air. Nung wet sauna, no? Ay, the wet sauna, oh. Oo, yung infrared, Heat. kaya nauso na ang infrared, no? Konting heat, diretso sa body, sweat ka agad. Doc, wait, ito pala dadagdag ko lang ha. 'Di ba usong-uso yung cold plunge? Biglang nagka-studies na hindi siya okay. Ano pala yun? Ano yun? Yung cold, 'di ba? Alam ko yun, yung isang taba po ng yelo. Oo. 1,000, tapos alis na agad. Oo, yung iba ginagawa araw-araw, tapos biglang nagka-studies hindi pala siya. Okay, do you Please enlighten us, Doc. Oo, Di pala are you maganda privy daw. na po doon? Like, Oo. what is it? Just to warn us? Kasi, syempre, it's a trend. Nakikita ko Oo. nga. Well, kasi anything naman that is in excess, bawal talaga, no? I don't know exactly kung ano yung sinabi ng pag-aaral, no? But exposing yourself to yung cold na yan, ang napag-alaman ko it's actually good because it helps you stimulate these stem cells and yung tinatawag na yung autophagy. No? So, parang napipwersa yung katawan mo, so lumalaban, nagkikreate siya ng stem cells, no? Oo. Pero of course, anything in excess, delikado yan, dear, kasi nga, that's cold, it can freeze, yung may mga problema sa hypertension, blood clots, and everything, no? Delikado rin yan. So, dapat siguro magpa-clear muna kayo sa inyong doktor. Magpapayo muna kayo Bago before ka- undergoing. You can't just plunge in there. Baka maapektuhan yung heart mo kung may comorbidity. Actually, yun nga. Oo nga, tama. 'Di ba? Kasi yung sinasabi, nakakapayat nga siya dahil nga yung autophagy na sinasabi ni Doc. 'Di ba? Na the cold can bust the fat cells. But hindi handa yung puso mo, 'di ba? At yung baka magka-seizure ka dun sa loob ng. Actually, pwede. Ang ganda ng point na 'yon. Napaka-importante. Oo. Clear ka muna pa-clear ka muna sa doktor kung Yes. pwede ka mag-cold plunge. Iba pa rin yung paraan ng pagpapapayat na masusustain mo, no? Oo. Yung kaya mong gawin for life, yung magiging part ng lifestyle mo, Correct. hindi Dapat trending lang. nag-i-enjoy ka talaga. Dapat kasi yung pagpapapayat, nai-enjoy mo rin yun eh. You have to ask yourself, Oo. why are you doing this? Yes. No, that will motivate you. Hindi lang yung parang, para maganda ako tingnan. There should be something that's Yeah. deeper than that, no? In Yeah. order to create more consistency, Sobra. no? So, talagang kailangan mo talagang pagnilay-nilayan. Oo, yun nga, totoo. It's a mental thing. Yeah. Na-realize ko. Tsaka it's a spiritual thing. Kailangan mature ka na para magawa mo talaga siya at maintindihan mo yung ginagawa mo para maging, you can be the best version of yourself. Yeah. Doc, yung move on tayo sa isa pang napaka-expert ka, skincare. Kaya parang mukhang 20 si Doc. Kaya nga Diba? eh. Grabe. Doc, papayag ka ba mag-age reveal o hindi? Pero mukhang 20 si Doc Jean, pero yeah. Basta ang alam ko, na-meet ko na dati si Tintin sa binyag ni Kay Dacer. That was how many years Oh, wow, ago? ang tagal na yun. Speaking of Nung Kay anak Dacer, niya. she celebrated her birthday last December 30.
Oh, belated hello happy to birthday, Kay. Manning Kay. Sobrang small world. Manning Kay na zero. Kumari ko yun eh. Parang ayoko mag-age reveal. Basta nakikita nyo na lang yung white hairs ko. Alam niyo na. Ang ganda ni Doc. Diba? Ako yun talaga lagi ako parang itatrust ko yung doktor kung kasing ganda ni Doc Jean. Yun lang So what's talaga. the secret nga, Doc? Aside from eating healthy and eating Oo. right. What's your Oo. secret? Well, ang skincare natin, it's important. Yung pag-usapan natin yung how to detox na yung skincare. Na, alam niyo yung mga charcoal na mga mask. Correct, no? yes, Doc. Yeah. That's actually very good in absorbing talaga yung mga plugs sa iyong pores, yung mga oils, mga debris, dead skin, no? Kung kaya't yan yung ginagamit pag sobrang oily yung skin and yung acne prone, no? So you can actually have that parang charcoal mask, facial is good, no? And then also, of course, yung kung pag-uusapan natin ng detox, no, aside from that, no, is of course lymphatic drainage, no. So yung parang dapat na kumbaga may mga treatments naman ngayon na when you're doing facial kasama doon na minamassage, na di-drain din yung toxins, no. And of course, no, yung mga skincare mo, ideally, 'di ba, dapat should be basic, simple, no? Kasi hindi na ngayon uso yung sobrang dami ng pinapahid. Oh, no? mga 5 steps, Doc. Oo. Meron gano'n, di ba? Yung- 3 steps, 5 steps. What do you think about that? Yung necessity lang kung anong kailangan ng iyong balat, Oo. no? Sometimes, no, yung mga iba pa, no, gustong-gusto pa nilang nagtutuklap yung kanilang balat, no? And Delikado then, yun, no, diba? tapos pag naarawan sila, wala na, Ay, oo. pigmentation Sunog na na. katapat. Bawal yun, yung Oo. exfoliate ka tapos lalabas ka sa init ng araw, Doc. bawal. Yeah, Doc, ano yung stand mo dun sa nauusong mga machine sa muka na at home, na apakamahal? Alright, ang tanong doon is it safe and is it effective? Oo. No? Kasi unang-una, and is it being properly used? No? Kasi, properly used, marunong ka ba? Pala yun. Dapat alam mo gamitin. Ako manual lang ako ginagawa ko Oo. nung ginagano ko. Oh, okay lang yun. Oo, Kasi no? manual naman. Manual Tsaka of course, kailangan din nating suriin, no? Kasi kung ito'y syempre mura, hindi kagaya yun ng quality or ng standard ng nasa mga makina na nasa clinic. 'Di ba? So kasi dumadaan din yan sa pag-aaral eh. So ang tanong doon parang is it giving you the effect that you really need and is it safe enough, no? Ang ayoko yung mga LED mask na ginaganon, nilalagay. Ay, bakit Nakadami Doc? ka Kasi nakitang ganun. wala kasing protection sa mata, Mata. masyadong diretso, Okay. no? Kasi usually pag nag-LED kami, yung Yes, tinatawag, oo, Doc. Tapos may ganun Oo. sa mata. diba? maliit. May Dapat cover nagtatakip yun. sa mata, okay. Oo, eto diretso lang nakapatong tapos lumulusot dito, no? Na manipis Tapos yung balat. Nagbabasa. Okay. So yung eyes mo, no, that's prone to develop cataract, no, early cataract dahil sa araw, sa ilaw ng yon. Proper Ayun. handling talaga. That's why we're talking to you, Doc, an Oo, expert. yan yung- Kasi, di ba? Diba? Ang daming budol buys eh. Di ba? The temptation left and right, sale monthly, it's so, di ba? Parang tempting for the consumer just to make it. Nakita naman nila online, parang ang saya-saya niya na naka-LED yung mukha. Hindi niya na-rest yung mata niya. Pwede Oo, magkakatarak. dapat pala pinoproteksyonan yung mata. Dapat may cover pala yung mata. Oo, tsaka kasi ang dami rin kasing mga yung mga skincare na delikado, no? May mga pag nakita mo yung label, hindi mo mabasa, tapos ang dami-daming ingredient, mas matakot ka, Oo. no? Kasi ibig sabihin, mas marami yung preservative. Kasi you need, of course, preservatives para magtagal yung cosmetic. Okay lang yon. May mga toxic levels na tinatawag para maging toxic ito, no? Oo. Pero ang no na no talaga is mercury. Kahit 0, dapat wala yan sa ingredient. No? Pero yung mga iba, meron ng mga parabens, Oo. phthalates, sulfates, ganon. Minsan, they're being used as preservative. Kung maiwasan mo yung paraben, better. Kasi alam mo, yung mga yon toxic, hindi lang sa ating skin, but also sa ating brain. No? So, most of these toxins are neurotoxic. Oo. No? So, Coconut oil na kumbaga- nga lang gagamitin ko, Doc. Yung coconut oil ba, Doc, pwedeng gawin parang lotion? Pwede ba yun sa skin o yung olive oil? Pwede Safe naman naman. yun, but pwede yun, but preferred ko yun sa katawan. Kasi may very thick naman yun sa face, magka-clog ng yung pores, baka magkamilya ka. So hindi siya pwede for the face or
the body. Yes, sa body lang. Face Body kasi lang baka pwede. Oo, baka magkamilya ka, lalo na tayo pag nagkaka-age, nagkakaroon tayo, mabagal na yung pagpalit ng ating skin, so maraming dead skin or minsan nagiging dull yung skin natin. Oo. So yung skin pa lang na yon na dead skin, nagka-clog na sa pores, lagyan mo pa ng oil, di mas lalong matatrack. Oh. Pero at Yun. least nalaman ko, pwede pala sa katawan. Safe naman sa body. Yes. But of course, lagi kong sinasabi, when you're using oil, you have to wash your hand talaga with soap and water or mag-alcohol. Kasi pag may oil ka sa mga hand mo, tapos natulog ka, nagganyan-ganyan ka ng face mo, yung hair mo, pupunta rin yun sa iyong face. Kaya minsan, napakasimple pag may acne, sabihin ko, dear, naglalagay ka ba ng oil? Nagpapa-body massage ka ba? Sabihin, oo. Ayun. Kasi nakakatulugan mo yung oil sa body massage and pupunta na sa face mo pag natulog ka. Sabihin ko, mag-dry massage ka na. Dry massage. Ito, Doc Jean, before, thank you so much sa lahat ng shinare mo, but before we let you go, yung supplements nga, kasi importante rin yung right nutrients bukod sa pagkain, di ba? Bakit di mo naman nakukuha lahat ng range na kailangan ng buto-buto mo at minerals na kailangan ng buto-buto mo, so kailangan mo ng supplements. Ano yung mga basic na kailangan natin na iniinom natin everyday? Very basic is B vitamins. B vitamins actually helps in the detoxification, it helps in energy production. Halos lahat ng biochemical reactions sa ating katawan nangangailangan ng B vitamins. So B complex is necessary dahil hindi na natin nakukuha yon sapat sa pagkain. Dahil sa quality of the foods we have now. Pangalawa is zinc, no? Zinc is good for the immune system, no? So it's also good for yung sa mga nag-allergies, no, yung prone to infection, zinc is very important, no? And then naman, pag probiotics, no? I highly recommend probiotics para yung gut is has a lot of good bacteria. At the same time, it will help regulate the immune system, no? Because most of the time, no, ang immune dysfunction o mga autoimmune conditions, they start from the gut na they lack actually the good bacteria and the variety of the bacteria in the gut. Wow. No? Probiotics is essential for me. Wow. And of course, magnesium. And of course, vitamin D. So you have to have your vitamin D levels check. No? Kasi baka mamaya, baba ng D mo, kaya pala it's causing a lot of this inflammation in your body. Cancer, the heart disease, diabetes, no? Have your vitamin D levels check. Wow. And then kung gusto mong mas pumayat, no? Nako, eto na. Pampakontrol ng blood sugar, meron tayong chromium, zinc is also one, no? Alpha lipoic acid, yun yung madalas na ginagamit. Cinnamon also and green tea. Wow! Oo nga. Hindi kaya mahirapan yung liver natin yan, Dok, Pero sa alam dami mo- ng inuming vitamins. Pwede bang isa na lang? Multivitamins Pwede na ba lang? yun? Dok? Pwede rin naman kung isa na lang, no? But actually, hindi mo naman din kasi na-absorb 100% ito eh. Lalo na yung ating digestive system is not capable of absorbing 100% of all this, no? Kaya wag kayo matakot. If your vitamin is actually is a good source, you have a good source of vitamins, no? Sabi ko nga, preservative, no food coloring, and gluten-free, more or less, no? Mas safe ka dito. Wow. Thank you so much, Doc Jean Marquez. Sobrang dami. Para after nito, pupunta na ako ng Ang dami kong take home. Oo, dami kong take home. Kailangan ko nang bumili, i-stock up yung pantry, mga alpha lipolic na yan. Yung pala yun, kasi nakikita ko yung parang, ano ba yung alpha lipolic? Ba't nasa na naman? Yung pala yun, pang breakdown, Alam ko pang dahil nga detox. lipo, pampapayat ba to? Oh. Yeah, pero it helps you with the blood pressure, etc. pala. Wow. Thank you so much, Thank Dr. you. Jean Marquez. Thank you, Bear Clinic Thank you. po